pa nauso ang refrigerator at palamigan, ilang mga paraan ng pag-iimbak ng pagkain ng ating mga ninuno ang pagbuburo at pagtitinapa, lalo na kung isda. Ang mga kababayan nating Muslim mula Mindanao, ang pambatong tinapa, pangmalakasan. Hanip na sa lasa, higante pa sa laki. Ang sarap ng tinapang yan, lumangoy na pa Maynila. Yan ang bakas na matitikman na rin sa Quiapo. Isang espesyal na tinapang gawa sa yellowfin tuna o bariles na bahagi na ng kulturang Maranao. Karaniwang kasing haba ng braso ng tao ang kada bakas. Kahit hindi na iprito, pwede nang kainin. 100% free from preservatives. Ang tinapan naman kasi ay isa sa mga matandang pagkain na dito sa atin at ang proseso kasi ng pagtatapa ay isa sa mga tinatawag natin na pagtitinggal ng pagkain. Dito sa puso ng Quiapo, Maynila, matatagpuan ang isang makulay na komunidad ng mga kababayan nating Muslim. Bakas na bakas ang kanilang kultura at mga tradisyon, kabilang siyempre ang kanilang masasarap na pagkain. Malayo pa lang maaamoy na ang usok na nagmumula sa mga ihawan ng bakas. Ang isa sa mga nagdala ng pagkain ito sa Maynila, ang kawander nating si Fatima. Siguro mga 10 taon kami dito sa Quiapo. Nagsimula kami ng maliit na tindahan, tapos siguro yung nagtinda kami ng isdang bakas, sabi nila na bakas. Siguro mga 5 years na ngayon. Sa 5 taon nilang pagtitinda ng bakas, garantisado na raw ni Fatima ang tamang lasa at paghahanda nito. Bata pa kami, marunong na kami mag-iyaw ng isda kasi nakikita namin sa mga sino ng mga tao, yung mga magulang namin na nagpaano iyawin ng isda. Ayun, ginagaya namin. Sa palengke galing ang mga tuna na gagawing bakas. Lilinisin mabuti at aalisin ang lamang loob. Kapag malinis na ang isda, itutuhog na ang mga ito sa patpat. Ang mga nakatuhog na isda, iihawin sa baga. Niluluto ito ng higit sa 1 hanggang 2 oras sa malumanay na init. Slow cooking para sure na nanunuot ang lasa at smoky flavor. Kailangan yung apoy na mahina, hindi pwede malakas kasi masusunog. Yung normal na pag ng apoy. Kung ang nakagis na nating tinapa ibinababad sa templadong tubig na may asin at saka pinapausukan, ang bakas direktang inilalagay sa ihawan ng walang kahit anong pampalasa tulad ng asin. Balidong po sa mga kumakain ng ating tuna na tinapa, hindi naman po natin kailangan masyadong magbawas or mag-ingat po sa dami ng kain nito dahil mas maganda nga po siyang alternative kesa po sa baboy at baka at dahil mas less po yung kanyang taba. Pero syempre po, wag naman po yung makaubos tayo ng tipong 1 kilo sa isang upuan. Yung pong normal lang na serving ng isda natin, which is parang kasing laki po ng palad natin kada kain. At dahil naintriga ako sa malaking tinapa na ito, dadayuhin natin ang tindahan ni Fatima para bumili ng bakas na gagawin nating lumpia. Ito kuya, ang alam natin dito sa Tagalog, tambakol talaga to. Ginagataan nga yan ginagataan. Iba sinasabaw, piniprito. Pero dito inihawan, no? Ihaw, luto na yan. Luto na, pwede naman ihawin uli. Okay. Magkano isa? 450 po. Pare-pareho ang price niyan? O may mas malaki? Malaki to. Alin ang 450? Bili ako isa. Yan. Lika, let's go! Luto na tayo! Sa pagluluto ng lumpiang bakas, himayin at alisin ang tinik bago isahog kasama ang iba pang mga sangkap. Una, igisa ang bawang at sibuyas. Isunod ang hinimay na bakas. Sunod na ilagay ang patatas, carrots, at mga pampalasa tulad ng asin at paminta. At kapag luto na ang filling, sunod namang ihanda ang wrapper. Laki! Parang laki nung lugi dito magtitinda. Higante rin kaya sa sarap ang aking lumpiang bakas?
Sarap talaga. Crispy yung tote sa loob. Tsaka ang lasang-lasa mo yung ano. Yung isda. bakas, yung isda. Yeah. Lasang fish. Lasang ano? Lasang isda. Pwede yung ulam o merienda? Pwede. Both. Wow! Perfect! Bakas na bakas ang sarap ng bakas, mga ka-wonder. Mula Mindanao hanggang Maynila, dala ng bakas ang lasa, kwento at isang tradisyon. Isang simpleng luto sa isda na sumasalamin sa yaman ng kultura ng bayan.